Paano kaya kung ngayon din ako, si Dr. Victor Castillo, ay magsabi sa inyong mga lolo at lola, mga tito at tita na may isang napakasimpleng sangkap, isang bagay na mabibili ninyo sa halagang wala pang 20 pesos kada araw na kapag inihalo sa inyong kape tuwing umaga ay makakagawa ng 3 himala ng sabay-sabay. 3 bagay na madalas isipin ng mga taong lampas 60 anyos na imposible nang mabago. Una, ginigising at binubuhay nito muli ang mga stem cells na inakala ninyong hindi na kayang gawin ng inyong katawan. Pangalawa, tahimik nitong piniputol ang paboritong pagkain at pinagkukunan ng lakas ng mga selula ng kanser upang hindi na sila dumami. At pangatlo, sinusunog nito ang visceral fat, ang mapanganib at nakamamatay na taba na nakabalot sa ating atay at bituka. Sa bilis na higit pa sa anumang diet na naitala sa kasaysayan ng medisina. Baka itanong ninyo sa akin, Dr. Victor, kung ganyan pala iyan. Kagaling, bakit tuwing nagpapa-check up ako, hindi man lang ito nababanggit ng doktor ko? Ang totoo niyan, walang anumang grupo o tao ang nagtatago nito sa inyo. Simpleng dahil lamang ang mga makabagong pananaliksik na ito ay kamakailan lamang nakapasok at naaprubahan sa mga pinakaprestihiyosong medical journals sa buong mundo at ngayon pa lamang ito unti-unting itinuturo sa modernong medisina. Gumugol ako ng mahigit 2 dekada. Suot ang aking puting uniforme, nakayuko sa mga microscope at nagbabantay sa gilid ng kama ng mga pasyenteng lampas 50 anyos. Ang sentro ng aking pag-aaral ay ang metabolic medicine, ang pag-aayos ng mga selula at pag-iwas sa kanser. At ang aking natuklasan tungkol sa kung paano nakikipag-ugnayan ang isang espesyal na uri ng taba sa proseso ng pagtanda ay tuluyang nagpabago sa lahat ng napag-aralan ko tungkol sa kinasanayang almusal nating mga Pilipino. Ngayon, bubuksan ko ang pintuang iyon. Ipapakita ko sa inyo ang mga pinakamatatalim na ebidensya ng siyensya kung paano ito gumagana sa pinakaloob ng inyong mga selula at isang tamang gabay upang masimulan ninyo ito bukas na bukas din ng umaga. Ngunit bago natin palalimin ang himalang ito, kailangan ko po ang inyong munting tulong. Nakikita ko po sa mga mensahe at komento na maraming nanonood ng aking mga video ang hindi nakakapansin na hindi pa pala sila nakasubscribe sa channel. Maaari po bang pakisuri ninyo ito ngayon? Ito po ay libre. Aabutin lang ng 2 segundo at makakatulong ito upang makaabot ang channel na ito sa mas marami pang tao na katulad ninyo, mga taong naghahanap ng tamang impormasyon sa kalusugan na nakabase sa tunay na siyensya. Ngayon, harapin natin ng tapat kung ano nga ba ang totoong nangyayari sa loob ng ating katawan pagsapit ng edad 60. May 3 biological time bombs o bombang naghihintay sumabog ang sabay-sabay na bumibilis at ang masaklap madalas ay isa lang ang alam natin habang ang 3 ito ay patagong nagsasabwatan para sirain ang inyong kalusugan. Ang unang bomba ay tinatawag na paghina ng mitochondria. Isipin ninyo na ang mitochondria ay ang mga maliliit na planta ng kuryente na nasa loob ng bawat selula. Noong kayo ay 20 anyos, ang isang selula ng kalamnan sa inyong binti ay maaaring maglaman ng 2,000 ganitong planta na lahat ay walang tigil sa paggawa ng saganang enerhiya. Ngunit nang hipan ninyo ang kandila sa inyong ika-65 kaarawan, ipinapakita ng mga pagsusuri ang isang malupit na katotohanan: 40 hanggang 50% ng mga plantang iyon ay nagsara na o nasira. Ang inyong mga selula ay gumagapang na lamang gamit ang kalahating puwersa. Iyan ang dahilan kung bakit ang pagbitbit lang ng bayong galing palengke ay nakakahingal na. Iyan ang dahilan kung bakit matapos ang isang simpleng trangkaso, inaabot kayo ng 1 buwan bago makabawi imbes na ilang araw lang noong kayo ay bata pa. Ang pangalawang bomba, ang pagkaubos ng stem cells. Bihirang-bihira may magsabi sa inyo tungkol dito. Ang stem cells ang nagsisilbing pangkat ng mga manggagawa at rescue team ng inyong katawan. Kapag nagasgas ang ugat ng inyong dugo, kapag namaga ang inyong sikmura, o kapag napunit ang isang hibla ng kalamnan, mabilis na lalangoy ang mga stem cells
papunta roon, dadami, at tatapalan ang sira gamit ang mga bagong-bagong selula. Sa edad na 30 ang pangkat ng mga manggagawang ito ay napakarami at napakalakas. Ngunit paglampas ng edad 65, ipinapakita ng mga makina na sumusukat sa selula sa dugo na ang puwersang ito ay nabawasan na ng 60 hanggang 70%. Isipin ninyo ang isang syudad sa Metro Manila kung saan ang mga nag-aayos ng kalsada ay binawasan ng 70%. Mas mabagal nang gumaling ang mga sugat. Ang mga butas sa ugat ng dugo ay hindi naaayos agad at ang pinakamapanganib kapag nasira ang DNA sa loob ng isang selula. Dapat sana ay may papalit agad ditong manggagawa. Ngunit dahil kulang sa tao ang sirang selulang iyon, ay mananatili maiipon ang sira at unti-unting magiging selula ng kanser. Ang pangatlong bomba, ang pagkasira ng metabolic regulation. Metabolismo. Matapos ang kalahating siglo ng pagnguya ng kanin, pansit kakanin at mga matatamis, ang inyong mga selula ay nagiging manhid at tinatamad na sa insulin. Tila nakalimutan na ng katawan kung paano kunin ang taba sa tiyan para sunugin at gawing enerhiya. Sa halip, naging adik ito sa asukal glucose. Lahat ng selula ay gutom at naghahanap ng asukal. At mga tito at tita, ito ay isang napakasamang balita pagdating sa kanser. Ang mga selula ng kanser ang pinakamasamang adik sa asukal. Kapag ang buong katawan ninyo ay nasanay na tumakbo gamit lamang ang glucose, hindi ninyo namamalayang naghahanda kayo ng isang masaganang piging, gumagawa kayo ng isang perpektong kapaligiran para mabilis na lumaki ang mga tumor. Ang tatlong bombang ito ay hindi pumuputok ng mag-isa. Pinapaigting nila ang isa't isa sa isang nakamamatay na siklo. Ang sirang mitokondriya ay naglalabas ng lason na pumapatay sa mga stem cells. Ang mga patay na stem cells ay hindi makapag-ayos ng mga sira kaya nagkakaroon ng kanser. At ang kapaligirang babad sa asukal ang nagpapasiklab ng matinding pamamaga. Kaya sa gitna ng kawalang pag-asang ito, mayroon bang isang espada na kayang putulin ang tatlong buhol na ito ng sabay-sabay? Ang sagot ng modernong medisina, meron. Ang espadang iyon ay matatagpuan sa isang espesyal na uri ng taba na marahil ay bago pa sa pandinig ng maraming Pilipino. Tinatawag itong MCT oil at mas partikular isang mahalagang katas na nagmumula rito na tinatawag na caprylic acid o kilala rin bilang C8. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang napakalaking kaibahan nito. Ang mga mantika o taba na kinakain ninyo araw-araw tulad ng mantika ng baboy vegetable oil at kahit ang malusog na olive oil ay nabibilang sa grupong long chain, may 14 hanggang 24 na carbon atoms. Kapag kinain ninyo ang mga ito, kailangang maglabas ang katawan ng bile apdo at enzymes para haluin at tunawin ito ng labis na kahirapan. Pagkatapos ibabalot ito at idadaan sa lymphatic system, iikot sa buong katawan ng maraming oras at madalas ay nagtatapos bilang naiipong taba sa inyong tiyan o braso. Ngunit ang MCT oil, medium chain triglyceride, ay isang ganap na kakaibang nilalang. Ang carbon chain nito ay napakaikli, mayroon lamang itong 8 carbon. Dahil sa liit nito, nakakalusot ito sa lahat ng komplikadong proseso ng pagtunaw ng tiyan. Kapag nilunok ninyo ito, hindi na kailangan ng MCT oil ang bile. Dire-diretso itong dumadaan sa portal vein at dumidiretso sa inyong atay. Sa atay, isang himala ng siyensya ang nagaganap agad na sinusunog ng atay ang MCT oil at ginagawa itong isang napakalakas na mapagkukunan ng enerhiya na tinatawag na ketones, partikular ang molekulang BHB beta-hydroxybutyrate. Marami ang nag-aakala na para magkaroon ng ketones, kailangan nating magutom hanggang sa manghina o kaya ay tuluyang tanggalin ang kanin keto diet. Ngunit hindi ang MCT oil ang nagsisilbing shortcut. Pinipilit nito ang atay na gumawa ng ketones kahit hindi kayo nag-aayuno. At ang mismong mga molekulang BHB na ito ang magbubukas ng 5 mekanismo na magpapabago sa inyong buhay na ikukwento ko ngayon. Unang mekanismo,
At ito rin ang nagpapaiyak sa tuwa sa marami kong pasyente. Direkta at malupit nitong sinusunog ang visceral fat o taba sa loob ng tiyan. Ang mga sayentipiko sa Amerika ay gumawa ng pag-aaral sa halos 50 nakatatanda sa loob ng 16 na linggo. Hinati sila sa dalawang grupo, ang isa ay gumamit ng olive oil, ang isa ay MCT oil. Ang resulta na inilabas sa isang kilalang journal ay nagpakita na mas malaki ang nabawas na taba sa grupong gumamit ng MCT, ngunit ang pinakanakakagulat ay nabawasan sila ng 20% ng visceral fat sa bandang tiyan. Tandaan po natin ang visceral fat, ang salarin na sumasakal sa atay umiipit sa lapay pancreas at nagiging sanhi ng diabetes at kanser. Nang sukatin sa pamamagitan ng paghinga, nakita ng mga sayentipiko na ang selula ng grupong gumamit ng MCT ay sumusunog ng taba sa bilis na mas mataas ng 29% kaysa sa kabilang grupo. Bakit? Dahil ang molekula ng BHB mula sa MCT oil ay pumasok sa nucleus ng selula at binuksan ang isang switch na tinatawag na PPAR-alpha. Ang switch na ito ay nagbigay ng utos sa buong katawan, makinig ang lahat, itigil ang paggamit ng asukal, kunin ang taba sa tiyan at sunugin ito ngayon din. Sumunod ng maayos ang mga selula. Automatikong lumipat ang inyong katawan sa fat burning mode. Ngunit iyon ay dulo pa lamang ng yelo, tip of the iceberg. Ang pangalawang mekanismo ay isang tunay na lindol sa mundo ng anti-aging medicine. Pinaparami nito ang mitochondria at ginigising ang mga stem cells. Tulad ng nasabi ko, nawawalan tayo ng kalahati ng ating mga planta ng kuryente habang tumatanda. Ngunit sa isang pag-aaral sa PLOS One Journal, ipinakita na ang BHB mula sa MCT oil ay nag-activate ng isang napakalakas na protina. Inutusan nito ang mga selula na magtayo ng mga bagong mitochondria. Sa loob lamang ng 4 na linggo, ang mga gumamit ng MCT ay nagkaroon ng karagdagang 28% ng mga bagong-bagong mitochondria sa kanilang kalamnan. Tumaas ng 25% ang kakayahan nilang gumawa ng enerhiya. Parang binigyan kayo ng pondo para magpatayo ng 30 bagong planta ng kuryente, kaya ang pakiramdam ng labis na pagkapagod ay magiging bahagi na lang ng nakaraan. Mas kahanga-hanga pa ang BHB, ang nagsisilbing gwardiya na nagbabantay sa pagtulog ng mga stem cells. Sa mga nakatatanda na puro asukal ang kinakain, madalas nagigising ang mga stem cells kahit walang dahilan, nagtatrabaho hanggang mapagod at mamamatay ng maaga. Ngunit kapag may umiikot na BHB mula sa MCT oil sa dugo, hele-helenin nito ang mga stem cells sa isang estado ng hibernation o malalim na pagtulog na mahigpit na pinoprotektahan. Dahil dito, mas humahaba ang buhay ng mga stem cells at nananatiling buo. Kapag may sugat o nasirang DNA, agad silang babangon at kikilos ng may bilis at lakas ng isang kabataan. Ang dami ng stem cells na ito ang mismong pinakanatural na gamot laban sa pagbuo ng tumor. At kapag pinag-uusapan ang tumor, kailangan nating pag-usapan ang pangatlong mekanismo pagsakal sa pinagkukunan ng buhay ng selula ng kanser. Noong 1931, nanalo ng Nobel Prize si Dr. Otto Warburg nang matuklasan niya ang pinakamahinang punto ng kanser. Kumakain ng asukal ang mga selula ng kanser sa nakakabaliw na bilis na 50 beses na mas mabilis kaysa sa normal na selula, at dahil sira ang kanilang mitochondria, hindi nila kayang kumain ng taba o ketones. Kapag uminom kayo ng MCT oil, aapaw sa ketones ang inyong katawan at kusa bababa ang inyong blood sugar. Sa oras na ito, isang magandang tanawin ang mangyayari. Masayang tatanggapin ng mga malulusog ninyong selula ang ketones bilang enerhiya at patuloy silang mabubuhay ng masigla. Ngunit ang mga selula ng kanser o ang mga maliliit na binhi ng kanser ay mamamatay sa gutom. Hindi nila alam kung paano gamitin ang ketones habang ang supply ng asukal ay naputol.
ang pagdami nila ay biglang hihinto. Kahit hindi ko sinasabing ang MCT oil ay gamot na nagpapagaling sa cancer, malinaw na pinatunayan ng kimika ng katawan. Gumagawa kayo ng isang kapaligiran na napakahirap para sa cancer, isang lugar kung saan walang pagkakataong mabuhay ang sakit. Ang pang-apat na mekanismo ay isang espesyal na regalo para sa ating mga kalamnan. Ang pinakamalaking takot ng mga nakatatanda kapag sumusubok magpapayat ay kaunti lang ang tabang nababawas, ngunit ang kalamnan muscle ay nalulusaw. Ang lumaylay na kalamnan ay nagdudulot ng laylay na balat, mahinang buto at kasukasuan at bagsak na resistensya. Karaniwan, kapag binawasan ninyo ang kinakain, sisirain ng katawan ang kalamnan para gawing asukal upang mabuhay. Ngunit binago ng MCT oil ang batas. Ang molekulang BHB ay may katangiang anti-catabolic, hindi naninira ng muscle. Kapag nakita ng katawan na mataas ang ketones, maiintindihan nito na sagana ang enerhiya at hinding-hindi nito kakagatin o sisirain ang inyong kalamnan. Isa pa inoon ng ketones, ang senyales na bumuo ng kalamnan mTOR, nang hindi na kailangang maglabas ng insulin na nagiging sanhi ng pag-imbak ng taba. Isang pag-aaral na tumagal ng 12 linggo sa mga taong edad 55 hanggang 75 ang nagpatunay. Ang grupong gumamit ng isang kutsarang MCT araw-araw ay nabawasan ng 3.2 kilo ng sobrang taba, ngunit nadagdagan ng 0.8 kilo ng siksik na kalamnan muscle. Natunaw na ang taba sa tiyan, tumigas pa ang braso sa edad na 70. Isang bagay na dating inakala ng tradisyonal na medisina na imposible. Panghuli ang panlimang mekanismo. Ang perpektong samahan kapag inihalo sa kape. Bakit ko pinapayo na ihalo ang MCT oil sa kape tuwing umaga at hindi sa ibang inumin? Ang caffeine sa kape ay kumikilos. Na parang warden ng kulungan, binubuksan nito ng maluwang ang pinto ng mga fat cells sa tiyan at pinapalabas ang sobrang taba papunta sa daluyan ng dugo. Ngunit kung hindi agad masusunog ang tabang ito, babalik lang ulit sila sa dating imbakan. Kapag pinagsama ninyo ang kape at MCT oil, ang paggawa ng atay ng ketones mula sa MCT ay parang pagsisindi ng isang napakalaking pugon. Ang taba sa tiyan na pinalabas ng caffeine ay agad na susunugin ng pugong ito ng ketones hanggang sa mawala ng parang bula. Ang kombinasyong ito ay nagpapabilis sa pagsunog ng taba ng 51%. Dobleng lakas kaysa sa pag-inom lang ng kape o pag-inom ng MCT ng magkahiwalay. Isang samahan na higit pa sa perpekto. Kaya paano natin ito gagawin ng tama? Narito ang gabay mula sa mga klinikal na pag-aaral. Ang una at pinakamahalagang bagay, pumunta kayo sa supermarket o botika at hanapin ang tamang uri ng MCT oil na may markang C8, caprylic acid o pinaghalong C8 at C10. Iwasan po ng tuluyan ang mga murang klase na inihalo sa C12 lauric acid o ang ordinaryong langis ng niyog coconut oil dahil hindi ito makakagawa ng ketones ng mabilis at malakas gaya ng kailangan natin. Tungkol sa sukat, tandaan ang prinsipyong dahan-dahan ngunit sigurado. Huwag magmadali, kailangan ng panahon ng ating atay para masanay. Sa unang 3 hanggang 4 na araw, gumamit lamang ng eksaktong 1 kutsarita, nasa 5 mililitro at ihalo sa kape ninyo sa umaga. Kung maayos ang inyong sikmura, walang pagtatae o pananakit sa susunod na linggo, ay itaas ito sa 1 kutsara, nasa 15 mililitro. Ang pinakamataas na limitasyon para makuha ang lahat ng benepisyo ay hanggang 2 kutsara lang araw-araw. Kung bigla kayong lulunok ng napakarami sa unang araw, magi-strike ang inyong atay, itutulak ang langis papunta sa inyong bituka na magdudulot ng pagtatae at baka matakot lang kayo at sumuko. Ang pangalawang malaking pagkakamali na madalas kong nakikita, huwag na huwag ninyong ipapatak lang ang MCT oil sa kape at hahaluin lang ng kutsara. Lulutang lang ang langis sa ibabaw ng tubig, magiging madulas at nakakaumay kapag ininom at hindi ito buong maa-absorb ng atay.
Kinakailangan ninyong gumamit ng mini blender o hand milk frother. Ibuhos ang kape at MCT oil at i-blend ito sa loob ng 15 hanggang 20 segundo. Sa pagkakataong ito, ang langis ay madudurog sa milyon-milyong maliliit na piraso, hahalo sa kape at lilikha ng isang inumin na kulay mapusyaw na kayumanggi, may bula sa ibabaw na kasing lambot ng pelus, masarap at malinamnam inumin at direktang papasok sa inyong dugo sa isang iglap. Pwede rin kayong magdagdag ng kalahating kutsara ng unsalted butter, mas maganda kung grass-fed butter para mas maging malinamnam ang kape at mas humaba ang oras ng pagsunog ng taba ng ilang oras. At narito ang pinakamagandang oras para inumin ito. Inumin ang inyong MCT coffee sa loob ng 1 oras. Paggising ninyo, habang walang laman ang tiyan at hindi pa kumakain ng kahit ano. Pagkatapos gawin ninyo ang isang bagay na parang mahirap ngunit napakadali lang pala. Ipagpaliban ang pagkain ng inyong almusal ng dagdag na 2 hanggang 4 na oras pa. Bakit ito madali? Dahil ang malinamnam na kapeng ito ay magpapabusog sa inyo ng husto at magiging napakalinaw ng inyong isip, kaya't makakalimutan ninyo ang gutom. Sa 4 na oras na pagpapaliban ng almusal, babagsak sa pinakamababa ang inyong insulin. Masusunog ang taba sa tiyan. Gagawa ng bagong mitochondria. Mapoprotektahan ang stem cells at mamimilipit sa gutom, sa asukal, ang mga posibleng selula ng kanser. Protektahan ninyo ang golden time o pinakamahalagang oras na ito. Huwag ninyo itong sirain ng isang pirasong pandesal o isang mangkok ng matamis na tsampurado. Alam kong medyo mabigat ang mga impormasyong medikal na ito, ngunit karapat-dapat na maintindihan ninyo ang inyong katawan. Sa unang 2 linggo ng pagsubok nito, baka hindi pa ninyo mapansin na lumiliit ang inyong tiyan, ngunit makakaranas kayo ng isang kakaibang himala. Biglang lilinaw ng husto ang inyong isipan. Mawawala ang fog o antok at pagod tuwing umaga. Iyan ang senyales na masayang-masaya ang inyong utak dahil kumakain na ito ng ketones. Pagsapit ng 3 hanggang 8 linggo, magsisimulang matunaw ang visceral fat, luluwag ang inyong baywang. At pagsapit ng 2 buwan, aagos ang enerhiya sa inyong katawan na para bang ibinalik ninyo ang oras 10 taon sa nakaraan. Isang munting paalala bilang doktor. Napakaligtas ng paraang ito, ngunit kung kayo ay may malalang sakit, sa atay nagtuturok ng insulin para sa type 1 diabetes o umiinom ng gamot na pampalabnaw ng dugo, blood thinners. Mangyari po lamang na kumonsulta muna sa inyong doktor para maiayos ang dose ng inyong gamot dahil mabilis natataas ang sensitivity ninyo sa insulin. Mga lolo at lola, mga tito at tita, ang pagtanda ay isang natural na batas ng kalikasan. Ngunit ang paraan kung paano tayo tatanda ay nakasalalay sa ating mga pagpili. Ang pagtanda ay hindi isang sentensya na nagtatapos sa ating mga kasiyahan. Ang mga pasyente kong nasa edad 70 na matiyagang nagbe-blend ng kanilang kape at MCT oil tuwing umaga ay walang anumang espesyal na genes, lahi. Sila ay mga simpleng tao lamang na natutunan kung paano mahalin ang kanilang katawan ng tama, naintindihan ang pangangailangan ng bawat selula at nagbigay ng tamang panggatong na hinahanap nito. Ang ating katawan ay isang kamangha-manghang obra ng may kapal. Huwag nating hayaang mamatay ang mga planta ng kuryente. Sa loob natin, huwag nating gutumin ang ating mga manggagawa. At huwag nating bigyan ng pagkakataon na dumami ang mga madidilim na selula ng kanser. Bukas pagsikat ng araw, ang isang maliit na kutsara ng MCT oil na hinalo sa inyong paboritong kape ay hindi lang basta isang inumin. Ito ay isang malakas na pangako na ako ang may kontrol sa aking buhay at kalusugan. Ang mahalagang aral na maaari nating bitbitin mula rito, nasa inyong mga kamay ang kapangyarihang ibalik ang inyong lakas at iwasan ang malulubhang sakit. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng mga pagbabagong magpapahaba at magpapaganda ng inyong buhay. Kung naabot ng mga salitang ito ang inyong mga puso at isipan,
Mangyari po lamang na mag-iwan ng komento sa ibaba para maibahagi ang inyong mga pananaw o katanungan. Pakishare na rin po ang video na ito sa inyong mga kapamilya at kaibigang nakatatanda na nangangailangan ng karagdagang inspirasyon para sa kanilang kalusugan. At huwag ninyo pong kalimutang i-click ang subscribe button para patuloy tayong magkasama sa inyong paglalakbay tungo sa mas malusog na buhay. Ang desisyon ay palaging nasa inyong mga kamay. Ako po si Dr. Victor Castillo Taimtim na humihiling sa inyo ng isang napakapayapang gabi at isang bukas na punong-puno ng sigla at lakas.